Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang pag-ring ng bell sa New York Stock Exchange ay isang hudyat ng pagsisimula sa greeting sa buong mundo. At iilang personalidad at negosyante lamang ang nakakagawa ng seremonyang ito. Ngunit nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa New York Stock Exchange para kausapin ng mga pinakamalalaking negosyante sa Amerika, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kalampangin ang bell ng New York Stock Exchange. Sa isang Twitter post, makikitang hawak-hawak pa ng presidente ang tanging si Bongbong Marcos na nakakagawa niyan mga kaibigan. Walang iba. Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sayang yung boto natin mga kaibigan. Kahoy na maso na ginagamit sa pag-ring ng New York Stock Exchange bill at nag-trending pa sa buong mundo. At mainit na pinag-uusapan ng pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York Stock Exchange. At ang isa sa mga hindi masyadong ibinalita sa mga major news firm ay ang pakikipagkita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng World Bank. Ang tanong ay, ano kaya ang ibig sabihin ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank? Ito kaya ang hudyat ng paniningil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga interes ng gold reserve na nakadeposito sa World Bank? Alam niyo mga kaibigan, sa akin lang parang meron ata sa kanila kasi pansinin niyo mga kaibigan, bilyon-bilyon yung mga lumalabas sa mga proyekto na pinapagawa ng ating mahal na Bongbong Marcos. Parang hindi natin alam. Yun na napapansin ko lang mga kaibigan kasi puro bank na pinag-uusapan di ba? Eh alam naman natin yung history ni Apo Lakay at First Lady na marami silang dineposit na gold bar at nanghiram yung mga taga-ibang bansa sa nila ng mga gold bar nila, di ba? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nabanggit ng isang whistleblower ng dating attorney ng World Bank na si Karen Hughes na may nakatagong mga ginto ang ating Pangulong Marcos sa mga malalaking mga bangko sa buong mundo. Yan World Bank, di ba? Yan yung mga pinupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon mga kaibigan. Kaya parang napagdudugtong-dugtong na yung mga balibalita na natin na sa kanila na o nilalabas na, di ba? At isa na dito. Kasi kahit sinong tao naman mga kaibigan, wala naman ipapublic nila or ibabalitan nila, sasabihin na nakuha na namin yung gold. Siyempre, tahimik lang yung mga yan. Hindi natin alam na baka nasaan nila na, di ba? Tapos magugulat ka na lang, puro bilyon-bilyon yung lumalabas na pondo or mga pinapagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang US, particular na sa World Bank. At ito rin ang isiniwalat ng dating First Lady Imelda Marcos sa kanyang mga interview sa loob at labas ng Pilipinas. At matagal nang pinag-interesa ng buong mundo ang paggamit ng gold ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng pagpapautang ng fiat currency na backup ng mga ginto ng mga Marcos na nasa mahigit trilyones na dolyar ang halaga. Kaya naman, para hindi pag-interesan ng World Bank ang mga ginto ng dating Pangulong Marcos Sr., ay kanyang pinatulog ang kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ng pagta-time deposit ng dating Pangulong Marcos sa kanyang mga ginto para sa mga Pilipino sa World Bank ng mahigit na 50 years. At ito ay expire noong taong 2000.
Kaya naman tumakbo sa pagkapangulo ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos dahil nais niya sanang ipamahagi ang mga kayamanang ito sa taong bayan. Ngunit siya ay nabigo dahil siya ay pinigilan ng mga oligarkiyang kumakalaban sa kanyang pamilya. Ngunit kay buti ng Diyos, dahil ang ating presidente sa kasalukuyan na si President Bongbong Marcos Jr. na ang namumuno at siya rin na magbubukas ng daan sa mga adhikaing naudlot ng kanyang mga magulang para sa taong bayan. At lito-lito lang sa hindi masyadong ibinalita ng media na pangyayari sa ating kasaysayan at tanging SMNI lang ang nag-scoop nito, ang pagdalaw ng Pangulong BBM sa World Bank para pag-usapan ng mga kayamanang nakalaan. Itong mga kaibigan, real talk lang, hindi binabalita ito ng mga mainstream media. Yun ang totoo. Pero sa SMNI, mga kaibigan, nilalabas nila yung mga ganitong klaseng balita. Para sa mga Pilipino. Sa ulat ng SMNI, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank official sa New York. Kuha pa sa litrato ang presensya ng House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kabilang rin dito ang Special Assistant to the President na si Secretary Antonio Lagdameo, BPI Secretary Alfredo Pascual, Philippine Ambassador to the Philippines si Manuel Romualdez at Department of Finance Secretary Benjamin Jukno. At nandito rin si NIDA Secretary Arsenio Balisican at BSP Governor Felipe Medalla na bumubuo sa economic team ng ating bansa. At ang pinakamahalagang kinausap ni PBBM ay ang pinaka-head ng World Bank na si President David Malpass at hanggang ngayon ay hindi pa naisiwalat ang pinakadetalye ng pinag-uusapan dito. Kabilang din nandito ay si Prime Minister Tony Blair, ang Prime Minister ng pinaka-makapangyarihan na bansa ng Europa, ang United Kingdom. Kung ating mapapansin, ganun na lamang ang mainit na pagtanggap ng mga world leaders sa ating Pangulong BBM. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At ano nga ba ang pakay ni PBBM sa World Bank? Sa mga diehard BBM supporters at diehard Marcos supporters, bukhang alam nyo na at kung ano ang nais naming ipahiwatig. At makikita nating halos pilang-pila ang nais makipag-business transaction sa ating Pangulong Marcos para lang di naman sa kapakanan ng ating bansa. Isa na itong malaking hakbang ng Pangulong BBM na sa wakas matutuldukan na ang pinakaadhikain ng kanyang namayapang ama para sa sambayanang Pilipino. Dahil ang ating leader ay ang pinakarespetadong presidente sa buong mundo. Dahil siya rin ang pinakamayaman sa lahat, hindi lamang sa pananalapi at ginto, kundi dahil sa kanyang gininto ang puso, na tapat na nagmamahal sa kanyang mga kababayang Pilipino. Mga kababayan, tunay nga na ang isang magaling na leader ay hindi makikita sa anyo kung anumang degree ang pinag-aralan nito. Dahil aanhin natin ang leader na mataas ang pinag-aralan kung siya naman ay bumagsak sa ugaling may katapatan sa nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi ba't mas mainam na ang antas ng isang pagiging magaling na leader ay may pusong ginintuang makakapag-alay ng kanyang lakas at buhay sa kanyang nasasakupan. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayan na mga kapatid, sa lahat ng mga oposisyon, sana po imulat na natin ang ating dalawang mata. Sobrang nakakataba ng puso ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Pangulong BBM po. Salamat po Tatay Digong, Pangulong Duterte. Ikaw po ang daan sa lahat ng mga plano ng mahal na Pangulong Marcos Jr. po. Salamat po sa lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ito na ang hinihintay ng lahat, ang pagsisimula ng pag-angat ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating Presidenteng Marcos, mabuhay tayong lahat. Ito na ang umpisa ng ating pagbangon at pag-angat. Trust to God lang po, mahal naming PBBM. Ang iyong mga plano ay unti-unting matutupad sa gabay ng ating Panginoon. The long wait is over. This is it mga kababayan. Kaya kailangang mag-aisa tayong lahat para sa ikauunlad ng ating bayan. Protektahan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa kanya ang susi ng tagumpay nating lahat. God bless us all. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay! My name is John Hamre. I'm the president of the Spirit. That's so typical of the Philippines.
I dare say that in a similar vein, the future of the United States will hold more promise if the U.S. works closely, hand in hand, shoulder to shoulder, in lockstep with the Philippines. Our two countries are drawn to each other because we recognize that in order to achieve our common goal of peace and prosperity for our peoples, we need to work with like-minded partners. It is for this reason that I called for evolving our alliance to make it more responsive to present and emerging challenges. It is because national security is no longer simply about territorial defense. Economic security is national security. The United States consistently ranks amongst our top 3 trading partners and top 10 sources of foreign direct investment. We are proud that many U.S. companies, including those in the Fortune 500, have found a home in the Philippines, and hope that more companies would look to us as they diversify and reconfigure their supply chains. I make this case for forging closer economic ties because creating prosperity and realizing human potential will not only make the Philippines a more reliable alliance partner for the United States, it will also strengthen our democracies. A bilateral partnership that works for our peoples will in turn attract the support that it needs to thrive, creating a mutually reinforcing circle of trust, one that will truly bring our alliance, our partnership, and our friendship into the 21st century. So my interest in the Philippines has been The relationship between the Philippines and the United States with an agility that Because you've done such a good job of answering them, but I'll ask. to the quick answer, no. How do you assess the At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.